Okay mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Kayo naman sa Facebook, ano ba naman pindutin nyo yung heart-heart dyan? Mag-likes lang kayo, mag-heart kayo. Wala naman pong, hindi naman po magastos yan. Yung may mga pang-pa-star, magpa-star din kayo. Kung nagugustuhan nyo lang tong ginagawa natin, kung hindi naman basa na tayo. Boss, ano ba ibig sabihin ng Blue Ribbon Committee? Yan po ang Blue Ribbon Committee po, yan po ang komite na nag-iimbestiga po ng mga katiwalian sa gobyerno. Yan. Kaya po pinakasikat na komite yan. Boss, bagay po ba si Senator Marcoleta bilang ombudsman? Kau naman, Justin Chuao. Senador po siya, mas mataas po siya sa Congress, sa ombudsman. Hindi po maghangad yung senador na maging ombudsman. Yung mga ombudsman po, nagbabalak tumakbong maging senador. Senador ka eh. Kumbaga sa patasan, president, vice president, senador, congressman, ganun po yan. Bakit mo naman hangarin yung mas mababa sa'yo? Tumakbo ka nga para maging senador eh. Hindi po. Masyado lang na dahil naghangad si Boying. Hindi naman po senador si Boying. Mataas po yung senador. Boto pa ng tao yun. Hindi ka pa yung mag-apply ka na nasa ka ng Pangulo ng Pilipinas. Pera ng taong bayan, yung pera na binigay sa kanila, ibalik na lang sa kaban ng bayan para may magamit sa pangangailangan ng taong bayan. Huwag na lang padaanin kay Tambuhaya. Boss Baz, mag-iiyakan ng mga taga-kama. Baka sila na nga ang pumigil eh. Di ba? Pucha, yan pala balak ni Marcoleta. Hayaan na natin. Wala naman tayong makikita dyan. Ipa-dismiss na natin. Baka magdiwang pa yung mga yan pagka magdidiwang pa sila pag na-dismiss, no? Salamat na dismiss na. Hindi na kami isasalang ni Marcoleta. Kasi kahit po palagay nyo na hindi sila makukulong. Yung mapahiya kayo na hindi nyo alam yung mga pinirmahan nyo. Kakahiya po yun. Babasahan kayo ng batas ni Marcoleta. Sesermonan kayo. Boss, pwede rin bang imbestigahan si Boying dahil sa pagkulong ni Duterte? May kaso po si Boying eh. Diba? Nasa ombudsman po. Hindi lang po imbestigahan. Kinasuhan po siya. May kaso po siya sa ombudsman. Kaya nga po, di ba, parang conflict of interest yun, na may kaso ka sa ombudsman tapos ikaw yung magiging ombudsman. Parang may mali. Watching from Puerto Princesa, Mercy. Siga dun ba pwedeng maging ombudsman? Hindi naman po siya nag-apply eh. Tsaka wala po siyang, alam ko, disbar na siya eh. So, hindi ka pwedeng maging ombudsman kung hindi ka abogado. Boss Baz, ang sarap sigurong panoorin ni Senator Marcoleta. Nakikipagdebate sa Senate. Kaharap niya yung mga congressman na nagpapatahimik sa kanya sa HOR. Pero mukhang hindi matutuloy. Butata agad. Correct. Kasi sinabi niya rin na talagang, ano ba yung pinag-uusapan natin impeachment? 20th Congress na ngayon. Kung ang paniniwala ni Marcoleta hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress, yari sila dun. Kinakailangan nila makumbinsi si Marcoleta na pwede nyo itawid yung impeachment mula 19th hanggang 20th Congress. Ang nakinikinita ko dyan, magpapanibaguhan kayo. Bagong complaint, dun lang pag may panibagong complaint na makakarating sa kanila, doon lang magkukonbin uli yung 20th Congress. Pero yung ituloy pa nila, nabutan na sila ng cut-off eh. Wala na yan lahat. Di ba? Wala na eh. Kaya pareho sila ni BP Sara na sinasabi. Kung matutuloy impeachment, dyan ako magpapaliwanag. Kung matutuloy. Ano kaya ang feeling?
ni Luis Tro na makakaharap niya sa impeachment si Senator Marcoleta. Wala naman pong sinabi na matutuloy po yung impeachment eh. Yun na nga po yung sinasabi natin eh. Baka mismong mga congressman na manalangin na madismiss na. O kaya, hindi na nila ituloy. Mabunutan sila ng tinik kapag na-dismiss. Correct. Pag tinakbuhan mo kaso, it means you're guilty, Senior Buds. Direktahin mo kasi kanina mo pa gustong ipunto yan. Anong kaso yung tinakbuhan sino? Meron kasi, si Roque ba yung tinutukoy mo? Kasi hindi naman matatawag na tinakbuhan yung kaso kung wala ka namang warrant of arrest. Diba? May kaso ka pero wala namang kang patawag. Sinampahan ka ng kaso pero nag-apply nga si Tory, Depende kasi kung si Harry Roque yung sinasabi mo, si Harry Roque nag-apply na asylum. Dahil ang akusasyon niya, yung kaso sa kanya ay political harassment. Kaya mag-apply siya ng asylum. Iba po yun, yung hinaharas ka politically. Hindi po lahat ng kaso ay dapat hinaharap. Ayan to, halimbawa yan. Alam mo na nga political persecution eh. Di ba? Yun yung pananaw ni Harry Roque. Kaya siya nagsisik ng asylum. Yung mga sinasabi naman yan, kay Anticlair lang yan, natin tumatakbo siya. Iba po yung nagsisika ng asylum. Magkakasama yan si FL Tantoco Joke Frasco at Diotisek Cristina Frasco sa isang kainan sa LA. Ang lalakas kumain na kunan ng isang vlog na Pilipino. Kaya nga po, yan po yung alam ko, yung nagkataon lang, pero hindi ko alam na kasama pala talaga siya sa entourage. Ano kaya pakiramdam yan? Ang Congress po nagpapasaklolo sa Solicitor General tungkol sa impeachment ni BP Sara. Yung pagsagot, kasi abogado ng gobyerno yung yung Solicitor General eh. Hindi naman tinakbuhan ni Sara ang kaso niya eh. Sabi nang hindi natuloy impeachment. Sa media siya nagpapaliwanag yun sa ibo. Si BP Sara ba yung sinasabihan yung tumatakbo sa kaso? Wala pong tinakbuhan si BP Sara. Lahat po ng utos ng korte. Hindi po tumatakbo si BP Sara. Lahat po ng utos ng korte, sinunod niya. Kala ko si Harry Roque. Sir Bats, naniniwala ka ba na sisimulan ni BP Sara ang lahat ng sabuatan? Naniniwala ka ba na sisimutin ni BP Sara lahat ng sabuatan sa pag-aresto kay Tatay Digong? Ano kaya ang posibleng mangyari? Hindi ko po alam yung meaning mo ng sisimutin ba ni BP Sara lahat na nagsabuatan. Ano pong sisimutin ba? Hindi ko po makuha eh. Kakasuhan niya ba? Pakilinaw lang po. Kakasuhan niya ba o ano? Ano yung tanong mo? Ano yung meaning ng sisimutin? Iba kasi yung baka magkaiba tayo ng meaning ng sisimutin eh. Ibig sabihin po aarestuhin. Aarestuhin? Lalong gumulo. Paano niya maaresto yun? Hindi naman siya pulis. Kakasuhan ba? Yun ba tanong mo? Kakasuhan niya ba yung mga Thank you very much muna sa nagpakape. Kinikilabutan ng mga congressman na Takot kayo, no? Silvia. Kaya malamang yan, di na nila ipupurso yan. Mag-likes po tayo, ha? 620 lang po likers natin. Baka nakakalimutan lang. Yung Finding Bulalo sa Taal, diversion lang siguro yan para sa issue ni Lisa sa LA. Hindi, nauna po yun eh. Merong ibang meron po, ang tingin ko dyan sa Taal, part po na zona.
Kaya madaling-madali sila, di ba? Napunan nyo ba? Kinakailangan may resulta. Ayan po yun eh. Boss Buzz, the hunter become the hunted. Ay yung mga congressman na matatapang na tumira kay BP noon, ngayon baka sila pag gumawa ng paraan para tumigil na yung impeachment. Nasagot na ba na nagtatanong? Ano ba yung kakasuhan? Nagpahayag na po si BP Sara, hindi po siya magkakaso. Kaya niya na masagutin eh. Hindi po ugali ng mga Duterte magkaso. Sir Bas, naniniwala ka ba na sisimulan, Sara? Sisimutin. Kaya nga nag-apply si Boeing sa ombudsman kasi mag-magic siya. Ayan. Sir Bas, naniniwala ka ba? Ayan. Pang ilang ulit na. Kung kakasuhan po yung tanong mo, hindi nagsabi na si BP Sara na hindi siya magkakaso. Napahiya na nga, kakasuhan pa. Kasi alam nyo po yung cyber libel. Ang meaning po niyan, di ba, cyber libel o libel, paninirang puri. Nasira yung puri mo. So, magsasampa ka na reklamo para maibangon mo yung puri mo. Di ba? Sumagot lang si BP Sara sa paninira. Naliwa na bangon yan eh. Hindi po nasisira yung purin niya. Yun po yung ibig ko sabihin. Kaya kinakailangan lang po, sagutin nila yung mga akusasyon, yung paninira, sasagutin niya lang. Pinaniniwalaan siya ng tao. Kapag matutuloy ang impeachment, yari lahat ng House and Congress. Pag gumalaw ang Soldier, ibig ba sabihin may bas-bas ni BBM ang impeachment? Hindi pa ba obvious sa inyo? Hindi pa ba obvious sa inyo na may bas-bas yan? Kayo naman, no? Naglolokohan pa ba tayo hanggang ngayon? Meron din bang pagkakasala si FL sa pagkamatay ni Tantoco? Ano sa palagay mo? Dahil sa pagtatakipang nagaganap kasabwat ang media, tsaka walang opisyal na pahayag galing sa kanila, kasama pala nila yan, hindi mo maialis sa tao yung magduda. Kasi wala pong makakasuhan dahil nakalagay po accidental. Hindi po yan ipinilit. Ibig sabihin, tumira kayo, na overdose, ganun. Wala pong kasalanan yung, siguro ang may kasalanan yan kung, hindi ko alam yung batas sa kanila ng droga eh. Kasi syempre dito, yung supplier ang may pagkakasala, yung, di ba? Baka nga walang kaso yung mga addict doon eh. Di ko alam yung batas nila eh. Dito sa atin kasi, may kaso yung meron kang hawak na droga. Hawak lang o gumagamit ka, may kaso yun. Sa kanila ba may kaso din? Doon po naganap yun eh. Di naman dito. Samantala nakalagay doon, accidental. So kung aksidente, hindi sinadya. And it is a crime here at US. O yun yung problema nila. Kung kasama nila yun habang nagaganap yun, meron bang kasong ganon, 9/11? Hindi ko alam. Pwede siguro yun. Yung mga kasama sa pot session. So hindi necessarily nakasama doon si First Lady. Wala naman sinasabi opisyal na kasama si First Lady ron. Sabay tumawa. Wala namang opisyal na kasama si First Lady. Bakit naman natin pagbibintangan? Pero, dahil inuna nilang pagtakpan, hindi mo maiwasan ngayon yung mga tao. Di ba? Hindi ngayon maiiwasan ng mga tao na maghinala. O dati na naghinala, ngayon pinatibay pa ng
hindi pagbabalita yung hinala natin. Kasi bakit mo siya ililihim kung aksidente nga? Yung nakuha sa taas, Tasi Bagong. Yung nakuha sa Tasi, bagong-bago yung mga sako, tanim ebidensya uli. Hindi, maganda naman yung paliwanag nila. Nilagay lang nila sa bago kasi luma na nga yung sako. Ang tanong, kasi sabi nila 24 hours lang, malalaman na eh. Mga DNA test na eh. Ang tanong, 24 hours na ba? Kung 24 hours na, bakit wala pang DNA result na lumalabas? So, yun yung tanong natin. Huwag na natin tanungin kung yan ba ay sako o hindi.